Magandang araw mga ka-unique. Ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng pechay sa tray ng itlog. Yes mga ka-unique, yung tray ng itlog, yung disposable na, yung ay tatapon na natin, hindi na ginagamit. Yung made from fiber, plants fiber o yung trees fiber. Tulad ng, kasi mga tray ng itlog, mga tray na itlog ay pag na medyo sira na siya o marupok na, itatapon na lang natin. So, gawa natin para na mapakinabangan pa ito sa pamamagitan ng pagtatanim. So, tulad nito guys, sa nakikita nyo, ito ay tray na itlog na carton made from fiber. Yan. Kasi ang fiber, mas madaling tubuan ng ugat ng halaman o nakakapitan siya. So, hindi tayo problema kung paano ugat. Tulad niya, may mga butas na siya. Lulusot na lang yung ugat dyan if ever na hindi na kayang i-hold ng tray. So, madali siyang ilipat. So, ganyan guys, ito ang gagamitin natin. So, meron na rin akong seeds na binili last time ng pechay na gagamitin natin. So, yun guys, pwede pa ka naka-like, subscribe sa aking channel kung nagustuhan nyo itong episode ng ating vlog for today. Mag-subscribe na kayo guys, then share na rin ang videos natin sa social media para ma-inform naman natin yung iba at matulungan na rin natin sila kung paano magparami o makapag-produce ng pechay gamit ang tray na itlog at makatipid sa ating gastusin sa pang-araw-araw. So tara guys, magtanim na tayo. So ito na nga guys, hawak ko na ang pechay seeds na itatanim natin sa tray ng itlog. Ito yung tray ng itlog natin, nilagyan ko na siya ng lupa, pinalis ko yung mga bato-bato, tapos pinili ko po yung lupa na yan doon sa mga sunugan sa labas. Kasi maganda po yun, kasi decomposition na po yun. Sari-saring, kumbaga organic na siya. Meron na siyang kasamang fertilizer. Dahil compost pit na po ito. So ito po ay tatanim na natin one by one. Ngayon kung tatanong nyo guys kung saan ko po nabibili ganito, punta lang po kayo sa mga agri-supply o doon sa mga nagtitinda ng fertilizer. Marami po sila niyan sa poultry supply, agri supply. Yan. Tapos kung magkano po to, nabili ko po to ng 39 pesos. Yan, bawat pakete po ng gato kahit anong halaman o kahit anong gulay, 39 pesos po siya. At ang laman po nito kung it's more than 1,000 seeds na pwede nating makapag-produce ng pechay. So ayan, one by one, magtatanim tayo sa bawat butas. Yan, nilagyan ko po siya ng butas, ganyan-ganyan ko lang po siya, mababaw lang kasi hindi naman niya kailangan na malayo kasi maliliit lang to. Then, lagyan lang natin siya isa-isa sa bawat butas na ginawa ko kanina. Yan. Yan, ganyan-ganyan lang. Mabilis lang to guys kasi hindi naman siya hirap ng ibang plants para itanim. Yan, isa-isa lang. Ngayon, kung siguro napapaisip ko kayo kung bakit kailangan ko pa magpakahirap ng ganito sa pagtatanim, samantalang hirap na ako sa space ko. Simple lang dahilan ko guys, ayoko masayang yung bawat oras ko, bawat sandali ko na pwede kong gamitin, bawat gamit na pwede pang pakinabangan. Dito, tray ng itlog, instead na itapon ko siya, gamitin ko lang siya na taniman o punlaan ng pechay. Saka isa pa guys, may time na sa karinderya ko, may time na nauubusan ako ng supply ng ganito tulad nito ng pechay. Nauubusan ako, gusto ko magluto ng nilaga, hindi ako tatakbo pa ako sa malayo para maghanap ng pechay para masuportahan yung aking nilaga. Kung may tanim po akong ganito, hindi ko na po kailangan lumayo, pipitas na lang ako, less gastos pa, di ba guys? Hindi ko na kailangan magpakahirap, kumbaga simple lang, sa murang halaga, maging creative ka lang, maging palawakin mo lang isip mo, makakapagtanim ka o makakapag-produce ka ng halaman. So ayan guys, napakarami babalik ko yung gatas, marami pa akong may puproduce next time. Ayan, dami guys mga ka-unique, ayan, ang dami.
Ang gagawin ko lang, isisil ko lang to dyan, iipitan ko. Yan, o kaya, gagamitan ko ng rubber band para hindi siya pestehin. Para sa next time, at naubos ko na tong aking tinanim, may magagamit pa ako for the next, diba, sa next time natin. So, siguro magtataka kayo, gusto sakaling lumaki to, kung paano sila gaganda dyan, samantala napakalilit ng space at napakakunti ng lupa. So, madali lang guys yan. Ang gagawin nyo lang is buhatin to at ilapag sa lupa. Ganun lang guys, kasi bawat butas niyan may sariling butas dito sa ilalim ang tray ng itlog. Kumbaga doon lalabas yung ugat niya, then diretso sa lupa. So no need to lipat-lipat o i-transfer na siya sa ibang patch o sa ibang lupa o sa ibang ano, basta ilapag nyo lang siya sa lupa, okay na. Yan. Ganun lang guys, napaka-simple. Diba? Makakapag-produce tayo ng pechay. Then update ko po kayo last time, gumawa tayo ng compost which is isang sirang pinaglagyan ko ng ulam. Papakita ko po sa inyo guys kung ano naging resulta. Nakapagpunla na po ako ng kamatis tulad ng sinabi ko, may tumubo na pong ilan. Pakikita ko sa inyo. So ito yung ating compost pit na ginawa last day. So ayan, kikita nyo naman tumubo na ang ilan sa mga kamatis. Actually may tutubo pa dyan, di pala nakakasulpot. Yan, ilan-ilan pa lang siya. Yan, napakabilis, di ba guys? Ganun kaganda, ganun kasimple. One time, ililipat ko na lang siya at makapag-produce na ako ng giant kamatis. Kasi yung malalaki po yan guys, malalaking klaseng ganun na kamatis. Kung mapapansin nyo, violet yung puno niya. Di ba guys? Karamihan dyan green lang, but this one is violet. Yon, di ba? Ganun lang guys, mga ka-unique. Kung may pagkakataon tayo, mag-produce tayo ng sarili natin veggies sa maliliit na space natin. Tulad din papakita ko nyo sa inyo guys, napakaliit lang na space ko, pero nagagawa ko. Take a look at this guys. Ayan mga ka-unique, diba? Ang liit lang ng space ko. Yan, actually ano to, hugasan ko ng pinggan tong lugar na to, pat yung space sa gawid doon, sa gawing gilid, ginamit ko para makapag-produce ng vegetable. So mga ka-unique, update ko kayo sa aking siling punla na nailipat ko na one by one sa mga karap, malalagyan nila. Ayan, nailipat ko na sila sa mga container pots na pinupugot-pugot ko lang, mga recycle. Ayan, and update ko na rin kayo sa aking ampalaya. Wow, wow. Oh, diba mga ka-unique? At meron na silang mga yan, stem o yung mga baging na sumusupat sa mga gilid-gilid niya. One of these days, mamumulaklak na yan. Dahil may mga nakikita na akong pag-asa sa mga gilid-gilid niya. Yun. Diba ang sarap sa guys, pa tignan yung halaman natin na yumayabong, kumakapal dahil sa sipag at tiyaga. Then update ko na rin kayo sa aking kinchay. Look, ayan, diba? Hindi ko siya tinanim guys para kuwanan sa at lutuin basta-basta. Tinanim ko to tulad na sinabi ko dun sa carrots ko, para mag-produce lang ng seeds. So ito na nga guys, namumulaklak na siya, pero hindi ko kukunin yan o i-harvest. Hayaan ko lang siya malaglag dyan sa soil o sa lupa para kusang tumubo at dumami. Ayun pa isa guys, oh. Nagpo-produce na rin siya ng flower. Yan. Dalawa lang sila nakasurvive from Taal volcano eruption. So maraming salamat mga ka-unique. Kung di pa kayong naka-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo guys, at click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Don't forget to watch and share nyo na rin guys. Kung nagustuhan nyo itong aking video, share nyo na rin para sa kaalaman ng iba. Maraming salamat, at muli nagpapasalamat ako paulit-ulit, napasasalamat sa inyo dahil ang tumataas ang ating subscriber. So ayun, maraming salamat hanggang sa muli, bye bye.